Naumay ang lahat. Breaking news. Kakapasok lang, nagulantang lahat sa pasabog na ito. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay DDS News PH at ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni DDS News PH at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Yung DDS News PH. O eto, mga banateros, breaking Ayan, news. syempre, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon. At bibigyan ng reaksyon, walang iba kundi si Jay Guevara. Syempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Jay Guevara. Mga katunay, pakibisita po yan. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Jay Guevara. Ipagpatuloy natin. May mga balibalita na may isusunod na naman na senador na ipapakulong ng Administrasyong Marcos. Na naman. Ang tanong, sino kaya ito? May dalawa or isang senador na itutulad kila Jingoy Estrada, Rodante Marcoleta at Senator Bato de la Rosa. Ayun, meron na naman daw isang senador na ipakukulong. Sino na naman yan? Alam nyo, nagkakahiyaan pa eh. Wala na, kasuhan nyo na lahat. Ubusin nyo na lahat ng minority ngayon. Kasi ganyan lang naman ang gusto nyong mangyari. Diba? Bakit iniisa-isa nyo pa? Isabay-sabay nyo na. Oh, nahihiya pa kayo na sabay-sabayin? Ganun din naman ang kababagsakan yan, diba? So sinong senador ito? Sino? Alalahanin mo natin na kailangan nilang bawasan ng boto para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. So nakikita naman natin sa iba't ibang mainstream media at sa mga anti-Duterte na pinupush nila na kahit hindi daw mag-16 vote or mahigit pa, kailangan daw ma-impeach si VP Sara Duterte. So may posibilidad na totoo nga na may ipapakulong na naman na isang senador. So sino kaya ito? So dalawang senador or isa. At ang nakikita ko dito, kung hindi si Senator Robin Padilla, ay si Senator Bongo. Kamakailan lang diba nilabas ni Congressman Pulong Duterte na may warrant of arrest si Senator Bongo sa ICC. So ito naman si Senator Robin Padilla, mukhang bubuhayin nila yung dating kaso or baka gawa na naman nila ito ng kaso. Alam niyo naman yung administrasyon. Sa akin yung parang maaari sa nakikita ko, no? Kay Bongo. Tingin ko kay Bongo yung bubuhay nila kasi ICC yan eh. Sa ICC, syempre, isa din si Bongo sa nagiging threat sa kanila. Kung tutuusin, parang nakikita natin dito, no? Siguro nag-iisip din sila na kung sakaling ito sa sa opinion ko lang. Kung sakaling ma-impeach si Sara Duterte, baka mamaya tumakbo si Bongo bilang presidente. Baka mamaya si Bato tumakbo bilang presidente. Baka mamaya si Robin Padilla tumakbo pagka-presidente. Yung mga inaakala nila na alam nila na matataas sa pagiging senador, di ba? Yung mga matataas ang nakuha, is baka mamaya yun ang iniisip nila na baka pag na-impeach si Sara Duterte, baka yun ang itulak sa side ng mga Duterte na tumakbo bilang presidente. Tapos ito pa si Marcoleta, alam naman natin is bumabango ang pangalan ni Senator Marcoleta sa taong bayan. At alam natin na si Senator Marcoleta ay sinusuportahan pa ng iglesia. Siguro parang naa-alarm sila sa mga pangalan na yon. Kaya parang ang nangyayari is pinapakulong na din sila. Yun ay isa sa mga opinion ko lang. Kung hindi naman totoo, di okay lang. No, hindi naman masamang maglaro ang ating imagination kung tutuusin. Pero sa totoo lang, kung mapakulong nyo ba lahat yan, o ipagpalagay natin, lahat ng minority ngayon, ipakulong nyo lahat. Sa tingin nyo ba, nandiyadyaan ba talaga yung pwedeng maging pambato ng mga Duterte kung sakasakaling dumating ang eleksyon sa 2028? Kung uubusin nyo man yung mga senador na alam nating mga nagna-number 1 at ang mga talagang matataas ang nakukuha sa botohan sa pagiging senador, sigurado bang dyan nakapaloob yung pwedeng tumakbo sa pagka-presidente? Tingin ko, hindi dyan. Tingin ko hindi dyan kasama.
Kasi yun lang naman pinaka-nagiging option nila. At saka isa pa, syempre, yung bilangan sa Senado. Binabawasan nila ang minority para hindi manalo sa mga botohan. Parang ganun din ang lumalaro sa isip. Hindi lang naman ako nagsasabi niyan, kundi yung iba din. 'Di ba? Kasi parang hindi pwedeng pumantay sa bilangan ng minority, lalong-lalo na sa impeachment. Kasi magkakaroon ng pag-asa si BP Sara, parang ganun iniisip nila. Kung pababain nila ang botohan sa impeachment ni BP Sara, is maaaring maging threat pa rin sa kanila kung sakaling medyo may bilang pa rin ang minority. So, babawasan nila yan. Uy, nako. Kapag yan ay binawasan nyo pa at may pinakulong pa kayo, alam na ng taong bayan yan. Mantakin mo, minority lang ang nakukulong, pero sa majority walang kinakasuhan. Una pang nakulong si Marcoleta kaysa kay Romualdez. Ang tindi, di ba? Ang galing, ang galing. Tapos, si Villanueva, unang kinasuhan, si Marcoleta, una pa nakulong. Ang galing, ang galing, ang galing. Alam nyo naman yung mga anti-Duterte, kahit na wala ka namang ginawang masama, kayang-kaya kanilang sampahan ng kaso. Tama. Na gawa-gawa lang. Katulad na lang yung ginawa nila kay Pastor, kay Pangulong Duterte, kay Jinggoy, kay Senator Bato de la Rosa, kay Senator Dante Marcoleta. So, pwede din nila yung gawin sa iba pang mga senador. Ang tindi, no? Para lang makuha nila yung Kaya kanilang... tsaka nakalusot yung mga ganyang taktika eh. Sa tingin nila nakakalusot yan eh. Kahit hindi siguro nila napapansin, habang ginagawa nila yan, yung taong bayan ang nabubuwisis sa kanila, pero ang iniisip nila nakakalusot. Nagagawa nila yung gusto nila, napapakulong nila si ganito, o kaya pala natin gawin to. Napakulong natin si Jinggoy, napakulong natin si Marcoleta, etc. etc. So, pwede natin gawin sa iba. Pwede nating ubusin tong mga to, pwede nating ipakulong lahat yan. Lahat ng kokontra sa atin, pwedeng ipakulong. Ganun yung nangyayari. Parang nasarapan sila. Masyado silang nagtitiwala. Pero sa ginagawa nilang yan, hindi nila alam na yung taong bayan mismo ang nasusuklam sa ginagawa nila. 'Di ba? kagustuhan na ma-impeach si VP Sara Hindi ko Duterte. sinasabing buong taong bayan kasi baka may mga mag-react na naman dito. No? Yung mga taong bayan na naniniwala sa katotohanan at naniniwala sa pinaglalaban ng mga senador sa minority ngayon at sa pinaglalaban ng mga Duterte. Yun ang sinasabi ko. Doon naman sa mga hindi naniniwala, wala akong pakialam sa kung ano man ang opinion ninyo. Diba? Gagawin nila to, no? Na kahit sabihin na natin doon pa lang kay Senator Bato de la Rosa, biro mo ang warrant of arrest ay galing sa ICC. Hindi naman galing sa Korte Suprema. Wala ngang kasong naisampa dito kay Senator Bato de la Rosa pero nagka-warrant of arrest. So doon pa lang sobrang labo na. At ito pa yung kay Senator Rodante Marcoleta na ibinibintang nila. Halos lahat naman ng mga senador, halos lahat naman ng mga politiko ay may campaign donation na dihamak na mas malalaki. 'Di ba? 'Di ba dati may balita na nakatanggap ng tig 50 million di umano yung kampo ng senatorial candidate ng Bagong Pilipinas ni Marcos Jr. So bakit hindi iniimbestigahan nyo kung totoo man? Hindi nila titignan yan. Kasi hindi naman threat yun eh. Kumbaga sa administrasyon pa rin yung kampi pa rin ng administrasyon. Ang tinitignan kasi dito yung magiging threat sa kanila. Kung tutuusin yung mga nangyayaring to is all about politics. Sa politika ito. Gusto nila maging planchado ang mga dadaanan nila sa pagdating ng eleksyon. Sa tingin ko, hindi magkakaroon ng no-el. Hindi magkakaroon ng no election. Ipapakita nila sa taong bayan siguro na malinis, no? Walang no-el, magdadaan tayo sa eleksyon. Pero ang iniisip nila, kailangan pag dumaan tayo sa eleksyon, kailangan malinis ang dadaanan natin at walang kahit sino na sagabal sa daan natin para kalabanin tayo. Parang gano'n ang mangyayari. Yun o hindi. 'Di ba? So, grabe talaga. Sobrang tindi ng kanilang mga ginagawa para lang hadlangan etong mga senador na maaaring humadlang sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. May mga, kasi kung titignan nyo, may mga congressman na kung umasta parang sure na may impeach si VP Sara. So, magiging sure lang yan kung babaliin nila yung konstitusyon, kung babaliin nila yung batas. At palagi naman nila ginagawa yun, di ba? Halimbawa, yung 16, babaliin nila yan, yun. Pwedeng manalo sila. Kaya nga si VP Sara, kung tutuusin, mai-impeach siya kung sakaling ang impeachment trial na yan ay mamagicin.
Palagi naman nila ginagawa yun. Biruin mo, nire-respeto nila ang ICC warrant, wala naman jurisdiction niya sa bansang Pilipinas. So doon pa lang maling-mali na. Diba? So hanggang ngayon nga, hindi pa nga bumabalik ang Pilipinas sa makipag-ugnayan sa ICC. So bakit nila i-respeto yung arrest warrant laban kay Senator Yes, Bato de la tama. Rosa? So malamang sa malamang talagang tutuluyan pa nila itong natitirang mga senador. At isa na rin dyan siguro baka si Senator Alan Senator Peter Cayetano, Alan, dahil oo. alam naman natin na kapag bumanat, pag naglabas ng opinion si Senator Alan Peter Cayetano, talagang nasusupalpal at napapahiya sila. 'Di ba? So talagang Sa tingin ko, baka yan nga si Senator Alan, kasuhan din posibilidad na may isusunod kay Senator Rodante Marcoleta, Bato de la Rosa at kay Senator Jinggoy Estrada. Ang tanong, papayag ba kayo mga banateros? I-comment nyo nga dyan sa baba. Oh, wow na wow. Eto mga banateros, may ilalabas daw ang mga anti-Duterte na matinding ebidensya sa darating na hearing sa impeachment. May ilalabas daw. Ano na naman yun? Ano kaya itong ebidensya na ilalabas nila na hindi nila isinapubliko? Hindi nila... Ano na naman yung matinding ebidensya na yan para na namang nananakot sila niyan? Baka naman yung ebidensyang yan, gasgas na. Ano na naman, tsaka ano na naman gawa-gawang ebidensya yan. Kasi sa totoo lang, lahat naman na nagiging ebidensya kay BP Sara ay gawa-gawa lang. Diba? Huwag na tayong maglokohan kasi talagang napakahina naman talaga ng ebidensya kay BP Sara. Diba? At akala mo naman si BP Sara ang pinakakurakot sa buong Pilipinas, sa buong mundo, parang ganun ang pinapalabas ng mga congressman. Diba? Bakit yung mga congressman ba, kayo ba, sa mga kasama nyo dyan, hindi ko kayo nilalahat kayo ba lahat, halimbawa sa mga kasama nyo dyan, lahat ba kayo dyan malilinis? Lahat ba kayo dyan wala kayong ginagawa na kahit anong kalokohan? Kung wala kayong ginagawang kalokohan, di very good. Pero kayo ba, sa tingin nyo, ni isa sa inyo, kahit isa sa inyo, wala bang gumagawa ng katarantaduhan dyan? Tanong lang po. Ako'y nagtatanong lang, baka sabihin, pero wala naman tayong mini-mention. Sila yung gusto kong tanungin. 'Di ba? Ni isa ba sa inyo dyan ay walang gumagawa ng katarantaduhan? At ni isa sa inyo dyan walang tinatanggap na kahit ano? Kasi talagang kung ikaw ay nagsisinungaling, baka masunog ka na lang bigla. 'Di ba? Hindi pa nila sinasabi. So, hindi syempre hindi na tayo magugulat dito sa mga hinayupak na to na kung may nilalabas silang ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. Alam naman natin na Labas na kapag nila. baka may may hawak silang faking Mary Grace Piatos, o kaya baka ilalabas na nila si Madriaga, o kaya baka makumbinsin na nila yung sheriff na sinapak dati ni Vice President Sara Duterte. Ayun, yung tungkol dun kay Madriaga, para sa akin, isang matinding kalokohan lang yan. Kung sakaling ilalabas nila yan. Si Madriaga kasi kung tutuusin, kapag yan dinala sa Senado at lumabas na yan, wala yan. Iiyak yan. Iiyak yan sa hirap na mangyayari sa kanya, sa mga tanong sa kanya. Yung dito naman sa isa, dun sa pangatlo na sinabi ni Sir Jay, ano ba yung pangatlo na yun? Hawak silang faking Mary Grace Piatos. Ayan. O kaya baka ilalabas na nila si Madriaga. O kaya baka makumbinsin na nila Ayun. yung sheriff na sinapak dati. Ayan, yung sheriff na sinapak. Yung sheriff na sinapak din, wala din yun. Kasi kung tutuusin, yung sheriff na sinapak yan, hindi nila pwedeng isama sa impeachment trial yan. Kasi, hindi naman siya vice president ng mga panahon na yun sa Sara Duterte. Siguro mayor pa lang ata siya noon, vice mayor o mayor. Nung nangyari yun, ay mayor ata. Nung nangyari yun. At saka napakatagal na panahon yun. Kasi ang pinag-uusapan dito sa impeachment, kung ano ang mga pwedeng ikaso sa kanya sa panunungkulan niya nung naging vice president siya. Doon dapat yung pag-uusapan. Doon dapat nakarelate lahat ng mga kaso. Kasi kung ilalabas nila yung sheriff na sinapak ni BP Sara, ang gusto lang nilang mangyari, palabasin sa taong bayan, sa lahat na masama si BP Sara. Parang gusto lang nilang idagdag dyan sa Senado na, kita nyo, eto masama talaga ugali. Parang gusto lang nilang ipakita. Yun ang tanong ko uli sa mga congressman. Kahit ba isa sa inyo, wala ding masama ang ugali? Diba? Kasi gusto nila kay BP Sara ilabas na, eto masama ugali nito. Diba? Masama ugali nito, walang yato, nananapak to. Kahit isa ba niya sa mga congressman na yan, wala bang masama ang ugali? Siguro naman meron.
Baka hindi lang isa, baka hindi lang dalawa, baka hindi lang 5. Di ba? Dati ni Vice President Sara Duterte. Pero eto nga, may mga ebidensya daw na ilalatag na talagang isa sa mga magpapabagsak or magpapatunay na sa mga kaso laban kay Vice President Sara Duterte. Ano na naman kayang pakulo? Kaso na naman. Alam nyo, Baka ayan yung Sir Jay, baka yan yung kaso na ano kay VP Sara yung pagnanakaw ng sinampay ng kapitbahay. Masabihin, may ninakawan na sinampay sa Davao. No? Tapos ibibintang nila kay VP Sara. ilang taon mo nang ginagawa ang paninira sa mga Duterte. Hanggang ngayon, mas di hamak na lumalakas. Etong si Bibi Sara Duterte kaysa kay Marcos Jr. Tignan nyo, laglag yung tuka na... Sabi nga dun sabi, sino ba nagsabi nun? Si Barbers ba yun? Sabi, hindi daw tinitignan yung mga taong sumusuporta kay Sara Duterte. Wala silang, parang wala silang pakialam. Talaga lang Kaya nga, parang hindi na kayo manalo. Hindi na kayo makakabalik sa kung anong gusto nyong posisyon dyan. At sana, sa susunod na eleksyon, magising naman lahat ng taong bayan na bumuboto pa dyan sa mga sa mga yan. Wala namang naitutulong sa distrito nyo yung mga yan Di ba? Kita nyo, sa ngayon, puro inaasikaso, puro Sara Duterte. Baka nga yung mga distrito nila, hindi na nila inaasikaso Kasi busy sila kung paano pababagsakin si Sara Duterte. Yun ang tinututukan nila Imbis na yung distritong nasasakupan nila baka hindi na nga nila alam kung ano yung problema dun ng ratings nung amo nyo. Nakakaya akala ko ba milyon-milyon ng loyalistang tanga, 'di ba? Akala ko ba brain nyo partida, nagsanib puwersa ang mga kakampwet, mga dilawang tae, tapos mga pulangaw. Tapos ngayon hanggang ngayon wala pa rin kayo binatbat. Lagi lang yung kakakahiya. Wala. Lagi lang yun, diba? Kasi talagang ramdam nila yan kahit magsama-sama sila. Talagang ginawa nila lahat para itapat kay BP Sara. Kaso nga lang kahit nagsasama-sama na sila, hindi pa rin nila matalo. Kaya nga lahat ginagawa nila Isa na lang ang paraan nila kay BP Sara ang matalo sa impeachment si BP Sara. Ang gusto nila dyan sa impeachment, matanggal si Sara Duterte. Pero isang tambak silang mga tanga. Kasi, lagi kong sinasabi, kahit nasabihin natin na ma-impeach si Sara Duterte, hindi nila alam ang susunod na plano. 'Di ba? 'Yun ang pinakamasama dun Sigurado ba silang si Sara Duterte lang ang tatakbong presidente o may balak tumakbong presidente sa 2028? Sigurado bang walang option B o option C na ginawa sila? Siyempre, pinaghandaan na nila yung bagay na yan kung sakaling may impeach si Sara Duterte. Kita nyo naman si Sara Duterte is relax lang kapag siya ini-interview about dyan sa impeachment na yan. Hindi siya kinakabahan, hindi siya nangangamba na ma-impeach. Bagkos parang okay lang sa kanya. So, ibig sabihin nun, parang yun ang nakakatakot. Yung nakikita mong relax yung isang tao na parang hindi siya naaapektuhan. 'Di ba? So, ibig sabihin nun, merong nagpapadya. Teros tayo, Duterte supporters lang. Yun lang. Wala nang iba. 'Di ba? So, yung bossing nila hindi makakuha ng talagang mataas na trust rating sa bawat Pilipino. Na kahit nagkampi-kampi na etong tatlong perwisyo sa bansang Pilipino. Perwisyo mga yan puta. Ano ba nagawa ng mga yan? Aber, anong nagawa ng mga dilawan? Anong mga nagawa ng pinklawan? Aber, kung usapang lang naman kung usapang confidential fund lang. Dati, nung Vice President pa lamang si Leni Robredo, nangingihan ng halos 900 million. Oh. Samantalang, kay BP Sara is 125 million. Pinagsisiksikan pa nila yun. I-research nyo, may kita nyo dyan kahit sa Google. Takin mo, si Robredo pala, nang hingi ng 900 million Sa Google, ilagay nyo dyan kung magkano yung hiningi ni Leni Robredo na confidential fund or ng Vice President budget, Office of the Vice President. Tingnan nyo. May hamak na sobrang laki niyan. Pero kasi sa totoo lang, Sir Jay, hindi tinitignan dito yung confidential fund. Parang gumawa lang sila ng dahilan. At saka yung confidential fund na yan ni VP Sara, parang yan yung naging mitya Parang yan yung naging mitya at maging daan para si VP Sara ay magkaroon ng ganyan. Parang iyon ay isang patibong para sa kanya No? Parang ginawang patibong sa kanya yun So, syempre, nakagat ni VP Sara yung patibong na yun, yung pain na yun, kaya ngayon ganyan. Kasi parang iniisip ko, dati pa to Parang dati pa gustong matanggal si VP Sara Di ba? Diba?
So, alam nyo, kahit ano pang ilabas nyo, kahit si Lapu-Lapu pa yan, si Magellan, kahit si tawag dito, kahit may makuha kayong magpanggap bilang Mary Grace Piatos, nako po, hanggang ngayon, di hamak na mas sobrang lumalakas pa si VP Sara Duterte. Aminin nyo, hindi nyo kaya mga Duterte. Kaya nga nagtulong-tulong kayo diba? At alam din naman namin ang playbook ng kakampi at mga dilawan na kapag napabagsak na nila ang mga Duterte, ay susunod din nila si Marcos Jr. Kaso, hindi nyo kayang gawin yun. Yun yung sinasabi ko. Yun ang gusto nilang mangyari kasi alam naman natin sila gusto nilang makabalik sa posisyon. Hindi nila pinapakailaman si Marcos dahil alam nila na marami ng taong galit sa administrasyon. Hindi na nila kailangang sirain ang taong matagal ng sira. Diba? Parang ganun yun eh. So, dapat nating sirain yung hindi pa nasisira. So, kapag yan nawala sa landas nila, madali na yung isa. Galit na yung mga taong bayan dyan. Siyempre, baka iniisip nila, o sino pa magiging choice nila? Alangan namang iboto pa nila kung sino itutulak ni BBM sa eleksyon. Siyempre, galit yung mga tao sa kanya. At siyempre, hindi rin iboboto ng mga tao kung sino man yung itutulak niya. So, ang maaaring iboto ng tao yung hindi manggagaling sa kanya. Doon na ipapasok yung mga manok nila na mga dilawan na yan. Ako. Yun yung sinasabi nilang pag-asa na maaaring manalo. Si Remulla, lalaban. Ako sa totoo lang, ito sasabihin ko diretso. Kung maglalaban si John Vic Remulla at saka si Leni Robredo sa pagiging presidente, 101% sure na mananalo si Leni Robredo. Siguradong kakain ng alikabok si Remulla. At kung tatakbo si Tambi bilang presidente, ang kalaban niya naman, halimbawa, kalaban niya si Robredo uli, hindi rin mananalo si Tambi kay Robredo. Kahit si Hontiveros, yan tatlong yan, walang mananalo sa kanila. So doon nila ipapasok yung magiging manok nila. Pero hanggat nandiyan si Sara Duterte, meron silang matinding kalaban. Diba? Pero hindi nila iniisip na kapag na-impeach si Sara Duterte, sigurado bang yan lang ang nakareserba? Diba? Diba? Hindi nyo kayang gawin na mapabagsak si VP Sara. So, siguro baka kaya nyo pabagsakin ang mga Marcos. Pero wala naman na supporter ang mga Marcos ngayon eh. Diba trust rating niya, hindi nakakuha supporters pa kaya. Kasi kaya hindi ako naniniwala sinasabi nila maraming sumusuporta kay Marcos. Kaya hindi ako naniniwala kung totoo na maraming sumusuporta, bakit yung trust rate ng taong bayan ay bumabagsak? Yung trust rate sa kanya. Kasi kung ikaw ang suporta ay nananatiling sa'yo, dapat nagpapakita ka ng mataas na trust rate. Doon pa lang nakikita mo na eh. Diba? Ilang beses na ako nakakakita ng trust rate sa kanya, pero hindi ako nakakakita ng taas. Laging mababa. Yun ang nagsisilbing tanong. Hindi natin pwedeng sabihin na wala. Ano lang naman yan, survey lang naman eh. Di ba dapat sa survey nakikita na natin kahit paano kung sino ang may laban o wala? Ilang trolls. Trolls marami, pero yung lehitimong legit na mga supporters na wala na, yung mga pulangan, wala na. Kahit yung mga pinklawan, mga dilawan, hindi naman yung kakampi sa mga pulangan. Hanggang ngayon, nagpaplastikan lang naman yan sila. Kaya kung ano man yung ebidensya na ilalabas nyo, laban kay Vice President Sara Duterte, nakahanda ang Pilipino na hindi kayo paniwalaan. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay DDS News PH at syempre natunghayan natin ang boses at video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Sir Jay Guevara. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.